Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Pauna mensahe ni Libra ay memories. Libra, maaari ang iba sa inyo sa ngayon nag-i-emote, nagre-reminisce, nagre-recall ng mga experiences ninyo, nakasama ninyo ang mga mahal ninyo sa buhay na nag-pass on the other side. Maaaring sa ngayon, ang iba sa inyo nagdadasal, nag-aalay ng kandila, nagsisindi ng kandila, nag-aalay ng bulaklak, para sa inyong mga mahal sa buhay habang inaalala ninyo yung mga pagsasama, pagbabanding ninyo nung sila ay buhay pa, At saka maaari din ang iba sa inyo dito hindi pa move on sa sitwasyon na yan. Possible din na hindi pa nagsisink in totally para sa iba sa inyo na kung sino man ang nawala na mahalin nyo sa buhay ay nawala na, hindi pa. Kaya maaari ngayon nasa stage kayo na you're still grieving, yung ganon. Sabi dito sa card, your memories are like diamonds in the treasure chest of your spirit. More and more memories are arising within you. Remember the happier moments with your loved ones who are here in the spirit world. For neither time nor distance can stop the energy of love that you have for one another. That's very true, diba? Kahit nandoon na sila sa spirit world at nandito kayo sa physical world, sa physical realm, yung pagmamahal between the two of you ay hindi yan matutunaw, hindi yan mawawala. It stays. Intuitive nudges, Libra, meron kayong mga intuitive nudges, intuitive messages na pinapadala sa inyong divine universe, kaya siguro panawagan ito sa inyo na mag-pay attention kayo sa inyong intuition because may mga downloads, may mga mensahe, inspiration na pinapadala sa inyong universe to help you, at magabayan kayo, on how you're going to navigate your current circumstances. Sabi dito, intuition is the language of the soul. We are all born aware with a profound sense of inner knowing. Intuition is one of the greatest gifts we possess, which keeps us connected to our higher selves, the universe, and to our divine spirit. Okay, so what else for Libra? We have soul solitude. Ayan, sabi dito, your soul needs attention. There are moments when it's important to get away, not just from the noise of the outside world, but to find a place where your soul can experience peace and quiet. A place for soul solitude. This is a time to pause, a time to reflect, a time for you, Libra. Maaring maaring hindi ninyo naririnig ang intuitive nudges at intuitive messages na pinapadala sa inyo, kaya iniimbitahan kayo dito na mag soul solitude kayo, spend time by yourself so that you can focus on yourself, you can focus on your intuition, and you can focus on your soul, Libra? Kasi kung busy talaga tayo, hindi natin maririnig ang mga mensahe sa atin ng Divine Universe kasi parang sobrang hina, Those messages comes in a very subtle way. Kaya kung lagi tayong may ginagawa, lagi tayong may kinakausap, lagi tayong sasalita, most likely talagang walang pag-asa na ma-access ninyo, kung ano man ang nilalaman ng iyong intuition. Change and transition, Archangel Azrael, merong pagbabago na magaganap sa buhay ninyo, and this could be in different areas of life, depende sa inyong sitwasyon, but definitely you're heading towards change. You are heading towards transition from one thing to another, from one place to another, yung mga ganon. So what else? We have balance. You really need to balance out your life, Sabi dito din, thank you angels for bringing my life into balance. Kasi nga, most likely, in the past or recently, may mga imbalances na nangyayari sa buhay ninyo. May mga, siguro, sitwasyon sa buhay ninyo na naniniglect na ninyo, hindi na ninyo na-attendan, hindi ninyo na naaasikaso. Kaya, this is a calling for you, to bring the balance back in your life, okay? We have take time to breathe. Libra,
ito na yung panahon talaga para magnilay-nilay kayo, magmuni-muni kayo. So, it's time to take a breather. Kailangan ninyo talaga dito na mag-step back muna, distansya muna kayo sa kung ano man ang inyong mga ginagawa, ano man ang inyong pinagkakabisihan, ano man ang inyong pinagfo-focusan dito, because you really need to take a breather. You really need to relax, to rejuvenate, to recuperate, you know, and also na para maibalik ninyo yung sarili ninyo sa sentro. Okay? So, tignan natin kung ano pa ang ganap dito for Libra. Hala, naglaglaga na. Sandali lang. This is like kalahati. Kalahati ng deck talaga nalaglag na. Okay, sa Libra, 5 of water. May iba sa inyo dito, you know, parang may pagkadismaya, maaaring may regrets, maaaring maraming panghihinayang, no, ang nararamdaman siguro ng iba sa inyo, kaya may lungkot, no, kumbaga, kasi maaaring meron kayong na-miss dito na opportunity, or may na-miss kayong pagkakataon, or parang may nakalagpas dito na oportunidad sa inyo, kaya sobra-sobra na lang ang inyong paghihinayang. May mga sitwasyon din dito siguro ang iba sa inyo na hindi siya nangyari according to your expectation, kaya parang sobra din kayong naghihinayang. But just always remember, Libra, na kung anong para sa'yo, it will not pass you by. Kaya ibig sabihin, kung meron mga hindi nangyari, hindi dumating, na-miss ninyong opportunity, ibig sabihin lang niya na hindi yan para sa'yo. Otherwise, 'di ba, yan ay, ano man ang mangyari, no? Yan ay mangyayari sa buhay ninyo. Pero dahil hindi nga dumating sa buhay ninyo, hindi nangyari according to what you are expecting it to happen, 'di ba? Ibig sabihin na there's something else better, no, na hinahanda ang universe para sa iyo. Yan, kung ano man yung ina-expect niyo, that is not meant for you, okay? What else? We have 5 of air. Ayan, so meron na tayong dalawang 5, that is synchronicity. So I suggest po, please look up for the meaning of number 55, no, for more guidance. Number 5 resonates with change. Kaya marami, dito ba? Meron change and transition dito. So, most likely, marami ang magbabago sa buhay ninyo sa ngayon. Maraming ganap, maraming movement ang maaring mangyari dito for you, Libra. So, dito naman sa 5 of air, maaaring ang iba sa inyo dito, merong kailangang pag-isipan, ano? Merong kailangang obserbahan, no? Maaring yung mga plano ninyo yan, maybe you have started to roll out your plans, pero wag muna ninyong ibibigay ang lahat-lahat dyan. Wag mo munang ibubuhos ang lahat ng alam ninyo, lahat ng strategy ninyo, kasi maaring kailangan nyo munang huminto ng kahit saglit lang at pagmasdan ninyo, pag-aralan, mag-re-evaluate kayo, no? Yun ang napipick up ko dyan. So, what else? We have Knight of Fire. Ayan. There is a sudden event, no, that needs immediate attention dito. Maaring related yan dito sa 5 of Air. Kasi maaring gusto nyo nang ibuhos lahat kung ano man ang alam ninyo or kung ano man ang kailangan ninyo sa sigurong gawin sa akala ninyo. Pero teka lang, no, kontrolin nyo muna, no, unti-unti lang, move cautiously at this time, okay? So maaring merong kailangan kayong asikasuhin muna dito na pagtuunan ninyo ng 100% na attention at kalma muna kayo sa ibang bagay. Alright? So yung ganon. So parang kailangan din ninyo dito na pag-isipan mabuti ang bawat galaw ninyo. Pag-isipan ninyo mabuti yung diskarte ninyo. Kasi maaaring may mga kailangang i-adjust kayo dito, no? Sa mga strategies ninyo. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.